Ito na ngayon ang latest trade plan ng Lakers sa deadline. Warriors, makikinig kay Curry sa trade. Jimmy Butler, pinilit nang pumunta sa Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay kabilang sa ilang mga team sa liga na inaasahang gagawa ng malalaking pagbabago sa kanilang roster habang papalapit na ang deadline ng palitan sa NBA sa Pebrero. Gumawa na ng isang hakbang ang Lakers upang palakasin ang kanilang roster noong huling bahagi ng Disyembre at bagamat hindi pa naaabot ang inaasahang resulta, inaasahan na gaganda pa ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa tapos ang Lakers sa paggawa ng mga hakbang. Iyan ang inaakala. Maaaring gumawa ang Lakers ng isang makabuluhang trade upang palakasin ang kanilang tsansa para sa titulo ngayong season. Sila ay isang mahusay na palitan o dalawang matibay na hakbang ang layo mula sa seryosong pakikipagkumpetensya ngayong season. Gayunpaman, ang realidad ay madalas na mas nakakadismaya at mukhang mananatili ang Lakers sa kasalukuyan nilang roster o gagawa ng isang kalahating hakbang na trade. Sa pinakahuling column ni Jovan Buha ng The Athletic, ibinahagi niya na ang palagay ay hindi gagawa ng malaking trade ang Lakers upang baguhin ang kanilang roster habang papalapit ang trade deadline. Ang pakiramdam sa liga kapag nakikipag-usap sa mga kalaban na scout at mga opisyal ng front office ay mas malamang na mananatili o gagawa ng kalahating hakbang na trade kaysa sa mag-all-in ang Lakers at ipagpalit ang parehong mga future first-round pick na maaaring ilipat, isinulat ni Buha. Iyon ay depende, syempre, sa mga available na players, mga hinihinging presyo at pagganap ng team hanggang sa deadline. Dagdag pa niya, inaasahan ng liga na ang Lakers ay magdaragdag ng alinman sa isang big man o isa pang ball handler na lubos nilang kinakailangan. Bagamat ang pagdagdag kay Dorian Finney-Smith ay malaki ang naging epekto dahil nakakuha sila ng malaking wing na kayang magbantay at makapuntos paminsan-minsan, ang pagkawala ng isang player tulad ni D'Angelo Russell ay nakasakit sa guard position sa usaping ball handler at player na kayang mag-score anumang oras. Habang nais ng mga fans at ng mga players tulad ni na LeBron James at Anthony Davis na mag-all-in ang Lakers sa isang trade, malinaw na nag-aalangan ang front office na gawin iyon. Nariyan ang dalawang first-round pick na lubos na pinahahalagahan upang ipagpalit. Gayunpaman, kung naniniwala ang General Manager at Vice President ng Basketball Operations ng Lakers, si Rob Pelinka, na walang galaw na makakapagbago ng kanilang tsansa ngayong season at sa hinaharap, mananatili silang nakatigil. Malinaw na ang tambalang Davis at James ay sapat upang pangunahan ang isang team sa malayo sa playoffs. Ngunit kung wala ang suporta ng mga kasamahan, maaaring maging isa na namang nasayang na season ito para sa LA. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, ang superstar ng Golden State na si Stephen Curry ay determinado sa pagkapanalo at ito ay malinaw na makikita sa kanyang pananaw kung paano dapat harapin ng prangkisa ang panahon ng trade. Ayon kay Om Yang Misuk ng ESPN, sa mahigit 2 linggo bago ang trade deadline ng NBA sa Pebrero, sinabi ni Curry ang kanyang opinyon tungkol sa kung paano siya tumugon sa pamunuan ng Warriors kapag hinihingian ng input sa mga posibleng trade, pati na rin ang kanyang nais para sa natitirang bahagi ng season. Sinusubukan naming maging isang makatotohanang banta sa serye ng playoffs, sabi ni Curry. Kung tumawag si Mike at nagsabi ng, "Hey, may pagkakataon na gawin ang XYZ, ibinibigay ko ang aking opinyon. Ang aking pag-asa ay na kung walang aksyon sa deadline, hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Kung wala kaming pagkakataon na bumuti, ang gusto ko lang ay manalo. At anuman ang ibig sabihin nito, lahat ng pagsisikap ay nakatuon doon, kaya't kaya kong tanggapin anuman ang mangyari." Si Curry ang puso at kaluluwa ng prangkisa. Ang two-time NBA MVP ay nagbabahagi ng matinding damdamin
na mayroon ang ilang partikular na kasamahan at opisyal ng front office hinggil sa kahalagahan ng pagkapanalo. Ang magandang balita ay may iba't ibang paraan ang Golden State upang mapabuti bago ang deadline. Ilang sentro ang maaaring sumali sa kanilang hanay upang palakasin ang kanilang interior, kabilang sina Kelly Olynyk at Nikola Vucevic. Mayroon ding iba pang kilalang talento sa trade block, tulad nina John Collins at Cam Johnson, habang si Chris Middleton ay kasama rin sa mga usap-usapan. Sa kasalukuyang pagkakabuo, tila 1 o 2 piraso na lang ang kailangan ng Warriors upang makabalik sa tunay na laban para sa kampeonato. Sino mang sa mga nabanggit na players ay magpapabuti sa kanilang team at magdadala sa kanila ng isang hakbang palapit sa ika-5 titulo sa panahon ni Steph Curry at Green. Hanggat hindi isasakripisyo ang hinaharap ng team, mukhang sumasang-ayon si Curry sa anumang magdadala sa kanila pabalik sa Larry O'Brien Trophy. Speaking of Warriors, nagkaroon ng mainit na simula ang Warriors ngayong taon, ngunit bumaba ang produksyon mula sa kanilang mga role player na nagresulta sa kanilang pangkaraniwang record. Matagal nang nababalita na naghahanap ang Golden State ng isang star player sa trade market, at isa sa mga player na akmang-akma sa kanilang pangangailangan ay si Miami Heat forward Jimmy Butler, na hindi lingid sa lahat ang kagustuhan niyang umalis mula sa South Beach. Kamakailan, ipinaliwanag ng NBA legend at former Heat champion na si Shaquille O'Neal kung bakit nakikita niyang ang Bay Area ang perpektong destinasyon para kay Butler, ayon sa The Big Podcast with Shaq. Gusto ko siya sa Golden State, sabi ni O'Neal. Dahil noong nasa Heat siya, palaging pinapraning niya ako, umaabot siya sa lane at ipapasa palabas para sa 3. Sinasabi ko, bro, i-lay up mo na lang yung bola. Kaya iyon ay gagana sa Golden State dahil sa dami ng shooters na mayroon sila. Ang Warriors ay matagal nang kilala sa kanilang 3-pointers na kakayahan, gaya ng tinukoy ni O'Neal. Gayunpaman, maliban kay Stephen Curry, kasalukuyang walang masyadong mapagkakatiwalaang option ang team sa larangang iyon, lalo na pagkatapos ng pag-alis ni Klay Thompson sa off-season. Ang solusyon sa problemang iyon ay tila si Buddy Hield, na nagkaroon ng mainit na simula ng season. Ngunit bumaba ng husto ang kanyang 3-point percentage sa nakalipas na 2 buwan, na nagdudulot ng pagdududa kung ang kanyang panimulang kampanya ay isang anomalya. Tiyak na magbibigay si Butler ng kinakailangang secondary playmaking, pati na rin ng defensive versatility sa isang team ng Warriors na kulang sa parehong aspeto, ngunit hindi malinaw kung sapat na siya upang maitulak sila sa parehong antas ng mga team tulad ng Oklahoma City Thunder o Dallas Mavericks sa kanluran. Ang susunod na laro ng Warriors ay sa Huwebes laban sa Sacramento Kings. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?